Water signs, tingnan po natin kung ano yung mensahe para sa'yo ngayong araw. Keep in mind po na ito ay general reading lamang, so hindi po lahat ay makaka-relate, so be open-minded. Sa mga hindi pa po nakasubscribe dito sa ating channel, please subscribe na po kayo and pa-like na din po ng ating video. At sa mga nais pong mag-avail ng ating private readings, ng ating Evil Eye Amulet Necklace at ng ating Tears Bracelet, makikita nyo po yung link sa description box. Tarot Intentions by Aliana Reyes. Okay, simulan na po natin ang ating reading para sa'yo, Cancer, Pisces, and Scorpio. We have true companions who are true to each other. Ayan po. Sino ba tong mga kasama mo? Sino ba tong tao na ka-deal mo ngayon? Water sign. So, pwedeng yung tao daw po na yon ay totoo naman yan sa'yo. Okay? Yung mga pinapakita niya, yung mga sinasabi niya sa'yo is all truth. Kasi nakikita ko rin dito, dun sa tao na ka-deal mo, ayaw din niya ng pinagsisinungalingan siya. Kaya as much as possible as much as possible, gusto niya, honest din siya dun sa taong mga makaka-deal niya. Parang kung ano yung gusto, yung binibigay niya, gusto niya din syempre na yun yung makuha niya. Sino ba naman yung tao na gusto honest ka, tapos gusto mo pinagsisinungalingan ka ng ibang tao? 'Di ba? Ayaw naman natin ng ganun. So, tignan natin. Yan, very compassionate. Ayan po. Yung mga tao sa paligid mo ngayon, marunong sila, malalim yung kanilang understanding. Tingnan po natin. Pero may isang gigil na dito. Ayan. Tingnan po natin ano pa yung mensahe para sa'yo. We have Queen Bee. Secure, confident, boss bee, career focus. So, pwedeng naiintindihan dito ng, sabi natin, ng asawa mo, na mas need mong mag-work ngayon, okay? Or mas mahaba yung oras na hinihingi ng trabaho mo. Tapos meron din naman dito, ayan, pwedeng kayo po yung nasusunod talaga, sa oras po ninyo. We have Queen Bee energy here. Sabi nga, secure and confident. So, kung may mga tao dito sa paligid mo na hindi ka naiintindihan, you let them go. Yes, you let them go talaga. Hinahayaan mo lang silang, di umalis sila sa buhay mo, 'di ba? Kung hindi ka nila naiintindihan or kung ayaw ka nilang intindihin. So, tignan po natin ano pa yung mensahe. We have no strings. Pwedeng may mga tao sa paligid mo, ayan, hindi ka kayang bigyan ng ng label or natatakot yung mga tao na to na bigyan ka ng label. So, may mga nai-intimidate po sa'yo dito. May mga tao dito na gustong makakuha ng something sa'yo, pero ayaw naman nilang mag-commit. We have sex addiction. So, pwedeng dito yan sa no strings. Ayan, medyo mag-iingat lang kayo dito kasi baka mamaya ginagamit lang kayo. Yes, ginagamit lang yung katawan nyo, yung oras ninyo ng isang tao. So, wag po kayong pumayag. Yan, kasi iba sa inyo, diba, ginagalang kayo ng ibang tao. Tapos, pagdating sa taong to, tiklop kayo. Diba, pumapayag kayo na ganyan yung maging treatment. Ang daming nai-intimidate sa inyo. Pero pumapayag ka na maging ganito yung treatment sa'yo ng isang tao na to. Huwag kang papayag, okay? So, if he or she cannot give you label, okay, or ayaw niya ng committed relationship, iwasan mo na yung tao na yan. Kasi, every time na may nangyayari sa inyo, nakukuha mo yung mga negativities ng tao na yon. Nalilipat sa'yo yung kanyang hindi magandang energy. Kaya kung yung iba sa inyo, kunwari, may nangyari sa inyo ng isang tao, tas ngayon nako-confuse ka na sa mga nangyayari sa life mo, or ang daming dumadating na problema sa buhay mo ngayon. So, iyon po ay isa sa hatid ng tao na to, nung kanyang energy. Kaya po mag-iingat kayo kung kanino nyo binibigay yung inyo pong energy. So, tignan po natin ano yung mensahe. Mensahe po natin. Demino, bababa ka na, sige. Tulog ka na dyan. We have Ace of Cups. Pagdating po yan sa trabaho. So, may happiness naman tayo dito na pinapakita. And pwedeng, ayan, parang fulfilled kayo sa work ngayon.
we have the moon. So, full of emotion. So, pwedeng na-overwhelm ba kayo? Pero more on yung pagiging overwhelm nyo na to is yung natutuwa kayo. Ayan. Kasi ang daming magagandang nangyayari pagdating dito sa trabaho mo. You don't do that. Ayan. Ace of Cups and the moon. Tignan naman natin pagdating naman po sa mga katrabaho mo. Eight of Pentacles, ayan. Napakasisipag din ng mga katrabaho mo. Mukhang doon lang talaga sila sa trabaho nakafocus. Ayan po. Ang nakikita ko lang dito, may mga nagbibigay dito ng mga tao, no, na mga pwedeng coworkers mo na nako-confuse ka sa mga actions nila. Ayan. So, pwede kasi dito may naiinggit sa'yo. Ayan. Kaya, confusing yung energy na binibigay sa'yo ng tao na yon. So, pag nako-confuse ka dun sa energy ng tao na yon or sa pinapakita niya, malamang sa malamang po ay yung tao na yon ay pinaplastic ka lamang. So, meron dyan sa trabaho. Parang hindi siya masaya dun sa mga achievements mo. Ayan. May naglalampungan na naman dito. Ayan. We have 7 of Wands. Pagdating naman po ito sa negosyo. Okay ba yung sales? We have 7 of Swords. Meron kayong kailangan baguhin eh. Or meron kayong kailangan panindigan dito. Siguro hindi kailangan baguhin. More on kailangan panindigan pagdating dito sa inyong negosyo. So baka meron kayong sinimulan. So hindi nyo pa nakikita. Kunwari may products kayo na in-introduce sa market ninyo. So hindi nyo pa nakikita yung ano niyan. Yung kita nyo talaga doon. 'Di ba? Yung lakas nung produkto na yon. So wag lang daw kayo agad-agad susuko dito. Kasi iba sa inyo parang pinanghihinaan ka agad kayo ng loob. So wag daw ganon. Kasi pwedeng hindi nyo pa talaga nare-reach yung tagumpay ng isang product na yan, hindi nyo pa nakikita. Kaya hindi nyo pa na-appreciate as of this time. Pero wag daw kayong susuko. Kasi maganda naman yung pinapakita dito pagdating sa inyong energy, pagdating dito sa inyong negosyo. So, tignan natin sa mga nalulugi naman yung negosyo. Okay, tignan po natin sa mga nalulugi yung negosyo. Makakabawi pa ba? We have the Sun. Ako, makakabawi pa po kayo. Ayan. So, laban lang muna. Parang tiis-tiis lang muna. Yun yung kailangan po ninyong gawin pagdating dito sa inyong negosyo. Ayan. Okay, baka kasi may naiisip dito na mag-loan. Okay ba na mag-loan kayo sa business nyo? The Emperor. Kaya nyo naman daw pong bayaran. Ayan. Pero syempre, wag siguro sobrang laki. Yung alam nyo lang na kaya nyong bayaran, na kaya nyong paikutin. Tignan po natin, pagdating naman sa kaperahan, happy ka ba pagdating sa finances mo? We have Knight of Pentacles. So, some of you are still looking, no, for something better. For something na mas malaki yung kikitain po ninyo. Meron din, nag-iipon kayo. Parang ganito, 2 source yung income ninyo. You have 2 source of income. Yung isa, yun yung pinagagastos nyo talaga sa lahat. And yung kinikita nyo sa isa, ay yun po talaga yung iniipon ninyo. It's either, mas malaki ba yung kinikita mo sa sideline mo kaysa dun sa current job mo or sa permanent job mo. So, pwedeng, it's either, yung sa permanent job mo, yun na yung iniipon mo. At yung sideline mo, yun yung pinagagastos po ninyo. Or the other way around. Diba? Depende na lang yan sa inyo. Paano nyo ba hinahandle yung inyong finances? We have 2 of Pentacles. Ayun nga. Yung iba sa inyo, ayan. 2 source of income nga ang pinapakita dito. Pero nakikita ko kasi din, at the same time, water signs, kung meron kayong kailangang i-let go dito. So, baka hindi na rin kaya ng oras ninyo. So, pag-isipan nyo pong mabuti, ano ba yung i-let go nyo dito. Tingnan natin sa love life. We have 6 of Wands. Okay, pwedeng it's either may nagdiriwang ng anniversary, may magpapakasal po dito, at pwede rin na may magkakabalikan. So, yan po yung pinapakitang energy dito pagdating sa love life. Sa mga single, tignan po natin. Sa mga single, we have hard climb. Many issues to deal with or difficult conversations. Sino ba tong nahihirapang makipag-usap? So, pwedeng merong nai-intimidate sa'yo dito na yung tao na yon, yung kakausapin ka lang ba niya, mag-start lang sana siya ng conversation, hirap na siya. Kasi nai-intimidate nga siya sa'yo. May tao dito na ganun yung energy niya. So, ayun, mukhang walang masisimulan dito na pag-uusap kasi nga nahihiya sa'yo yung taong to, nai-intimidate siya sa'yo. Tignan natin pagdating naman po sa mga
sa mga ano naman tayo, mga in a relationship. We have mapping the way, explore love, and unearth unexpected treasures. So, ito, pwedeng meron dito ha, magpo-propose na, or aalokin na po kayo ng kasal. We have mask realities, beyond posing facades and cover-ups, dare to unveil the truth hidden beneath. So, meron naman dito, pwedeng you really love each other pa, no? Para sa mga married natin dito. Kaya lang kasi mukhang natatabunan nung kunwari, may kasalanan o natatabunan ng kaseryosohan sa buhay pag-aasawa yung relationship ninyo, na parang nakakalimutan nyo ng magsaya, nakakalimutan nyo na ayan, nasamahan yung person mo. Basta parang mayroon kayong nakakalimutan dito pagdating sa inyong pagsasama, which is pwede nyo naman daw pong i-unveil yan. Pwede nyo namang pag-usapan, pwede nyo buksan kung ano ba yung mga shortcomings ninyo towards dito sa marriage ninyo. Papag-uusapan naman po siya. Kasi, ayun lang, kailangan nyo magpakatotoo sa isa't isa. Diba? Ano na ba yung nagkukulang dito sa relationship ninyo? Time, effort, ano ba? Tsaka ano ba yung mas pinagtutunan ninyo ng pansin? Pagkita ba ng pera? Yan, kasi lumalaki ba yung pamilya ninyo, or lumalaki ba yung mga anak ninyo, lumalaki din yung mga gastos. So, meron po kayong kailangan pag-usapan dito. So, yan lang po ang mensahe para sa iyo. Maraming salamat po. Ingat po kayo always, and more blessings to come. So, nag-exit na din ng pusa.